walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre happy Sunday sa inyong lahat. So nagsimba ba kayo? Ako kararating ko lang galing simbahan at katatapos ko lang magsimba ng bonggang-bongga. At dumaan nga ako dito sa isa sa mga tinitignan kong hotel, ang hotel na napakaganda. First time ko lang nakapasok dito sa all season. Talaga naman masasabi ko, in fairness ang ganda ng loob, panalo. At winner yung eksena, charot. So syempre, maraming isda, may paisda. Ayan, baka si Kuya. Ayan si Kuya, tumitingin sa akin. O diba, sa loob ng hotel, ang bongga-bongga ng isda. Parang gusto ko maupo dito at tignan, pero bawal daw hawakan. Pero pwedeng tignan. Ayan, o diba? So, kamusta naman? Ang saya. O, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na fish na ang lalaki. Ewan kung paano sila nabubuhay. May oxygen naman. So, syempre giniginaw sila kasi malamig, diba? So yon. So syempre natuwa ako kasi kaninang umaga syempre nanood natin yung supranational. So napuyat ba kayo? Sobrang saya lang ng feeling kasi ang ganda ng resort. Charot. At ayan, kasing ganda ng building na to. So sa supranational syempre nawindang tayo dahil talaga naman yung surprising talaga yung mga kandidata at naloka ako sa eksena ng bawat kandidata sa supranational. At masasabi ko naman na talagang unpredictable dahil si Miss Indonesia ang nanalo. Siyempre congratulations kay Miss Indonesia ng bonggang-bongga. Happy ako for her. Kasi syempre hindi pa sila nananalo, lagi na lang silang runners up at lagi silang kumakabog pero hindi naman sila nagta-title. Pero ayun nga kanina, sobrang swerte ni Sarah, di ba? Dahil siya ang nanalong Miss Supranational 2024. Siyempre nagtaas ng kilay yung iba, sabing gano'n. Bakit siya ang pinanalo? Hindi naman maganda. Mas maganda pa daw si Czech Republic na nag-second runner-up at ang first runner-up na si Miss USA. Ako naman, masasabi ko naman, job well done naman si Indonesia kasi siyempre kinabog naman niya talaga yung lahat pagdating sa Q&A at in fairness sa kanya, ang galing-galing niya, di ba? So, dapat maging happy tayo for her. And then, second is, sobrang happy ko syempre kay Miss Philippines, si Althea. Oo naman, so ewan ko na lang kung di kayo naging masaya sa eksena ni Althea dahil sobrang panalo. Doon sa nagsasabi na ko, may El Tocuyo si Althea, sorry na lang guys. Hindi siya na El Tocuyo at hanggang top 12 naman yung narating niya. O, diba? So, ibig sabihin, talaga sobrang gusto talaga siya ng organization sa ipinakita niyang galawan. At in fairness sa kanya, kinabog niya yung mga front runner ng mga Latina. Si Vietnam, nga, diba? Dahil na El Tocuyo si Vietnam ng bonggang-bongga. At saka si Venezuela nga din. So, yon. So, doon naman sa nagsasabi noon, na sino ba ang tunay na malakas? Si Miss Thailand or si Miss Philippines? Or yung group ni Thailand, Mr. and Miss, or yung group ni Miss Philippines? Team Philippines. Siyempre, para sa akin, nakita naman natin yung eksena ni Thailand ay talaga namang palaban. From the beginning pa lang, maraming na nagsasabi, nako, makakarating si Thailand sa top 5. Pero, hindi naman siya nakarating sa top 5. O, di ba? So marami din nagsasabi, nako, si Thailand baka ito ang manalo, pero hindi naman siya nanalo. So yon. So para sa akin syempre, kung pagbabasihan natin, Team Philippines ba or Team Thailand ba yung malakas? Para sa akin, ang winner ay si Miss Team Philippines. Bakit? Dahil yung Mr. Supranational natin, nakita naman natin na ang layo ng narating niya. Nakarating siya hanggang sa di ba si Mr. Philippines nakarating hanggang second runner up, samantalang ang Mr. Thailand hanggang top 20 lang.
So doon pa lang masasabi mo na talagang bongga talaga ang ginawang laban talaga ni Mr. Philippines dito. At masasabi ko na angat ang pambato natin more than sa pambato ng Thailand. Kahit sabihin pa natin na nako parang ang lakas, ang gwapo ni Mr. Thailand, pero hindi naman siya umabot hanggang sa dulo ng laban. So maupo nga tayo dito kasi papagod ako sa kakalakad, hinihingal ako. Ayan, di ba? Ang ganda ng place. So, yon. So para sa akin, si Mr. Thailand, so hanggang top 20 lang ang narating niya. So mas angat si Mr. Philippines kasi umabot nga ng top 5. Doon naman tayo sa babae. Sabi nila, nako, mahina ang laban ni Alethea, pero bongga naman yung ipinakita ni Alethea. Diyos ko, yung kanyang execution, yung kanyang pasarela, ay nako, ang bongga. Hindi man masasabi natin na pasabog ang pasarela niya, pero pasabog ang performance niya. Yung masasabi mo na direct talaga yung laban niya, hindi siya yung paikot-ikot, paligoy-ligoy, basta lalaban ako, bahala na si Batman. Ganon yung dating ni Miss Philippines eh. So kung ikukumpara natin si Miss Philippines at saka si Miss Thailand, para sa akin mas kumabog ng bonggang-bongga si Miss Philippines. Yung alam mo yun, yung iba kasi yung ipinapakita niya, hindi siya naka-pattern. At kahit naman sa Q&A, doon sa nagsasabi na ko, ang hina ni Philippines sa Q&A, sorry na lang kayo guys. O diba, yung mga basher dyan, kamusta naman? O di na nga, diba, nakita naman natin kung paano umarangkada, kung paano kumuda, at doon sa nagsasabi na ko, hindi kasi marunong mag-English yan si Thailand, si Philippines, but sorry kayo guys. Nakita naman ninyo kung paano siya sumagot ng bonggang-bongga, at kung paano niya sinagot yung Q&A niya, yung speech niya. Kaya para sa akin, winner pa rin talaga si Philippines. At kung ikukumpara natin yung execution, yung total suma, sinasabi ninyo na si Thailand ay performance level, totoo naman yun. Pero mas parang feeling ko, good job and performance ang laban ni Alethea. At take note guys ha, si Alethea, naging Asia and Oceania Queen, supranational ngayong taon na to. O, di ba? Kasi kung tutuusin, kung talagang magaling talaga si Thailand at talagang feeling ninyo nagugustuhan siya ng organization, and I think si Thailand ang pipiliin nila. Eh kung si India nga, Diyos ko, parang feeling natin, di ba, magta-title. Pero ano ba ang narating ni India? Hanggang top 12 din naman. Pero sa kanilang lahat, bukod doon kay Indonesia na nagugustuhan ng organization na ipanalo, second choice nila itong si Philippines. Ayun yung ibig sabihin nun. At yung si Indonesia, talagang masasabi natin na good job naman. And then si Philippines. So sa madaling salita, dito pinagpipilian nila si Philippines at saka si Indonesia. Si Thailand, si India, pumasok sila because of their performance. Nag-perform naman talaga sila. Plus nandoon yung impact na malakas naman din talaga sila. But hindi nga sila yung napili ng organization na ipanalo ng Asia and Oceania. So ibig sabihin, talagang si Philippines umarangkada ng bonggang-bongga more than doon kay India at saka kay Thailand. So kung sasabihin natin sino ba ang malakas, Team Philippines ba o Team Thailand, para sa akin sa overall, Team Philippines ang malakas more than sa Team Thailand noong dito sa resulta ng competition. So yun. So kaya happy ako. Happy naman ako sa resulta. Kaya sabi ko ay panalo na din. So in fairness naman, di ba? So nakita natin yung result na malayo yung narating ni Philippines, malayo din yung narating ni Mr. Philippines. Kumbaga, para sa akin, panalo na, di ba? Hindi man din sila nag-runners up, hindi man sila nag-fourth runner up, o hindi man siya nakapasok sa top 5, but winner na din eh. Saka, ang swerte natin para isama ka dun sa Asia and Oceania. So, yung mga napili, parang top 10. Kumbaga, di ba, parang top 10 kasi ang lumabas. So, pasok talaga si Philippines. At parang nabigyan pa ng chance na maputungan talaga ng corona bilang ambassador ng talagang winner na din. So, yon. So, kailangan natin mag-celebrate, guys. Kaya yon. So, ako para sa akin ang resulta, sino ba ang mas malakas? So, ngayon, masasagot na natin yan. Team Philippines ang malakas more than kay Team Thailand. Kasi si Thailand ay hindi siya na
napasama doon sa dulo ng competition. Hindi katulad ni Philippines, parang natapos man siya doon sa top 12, at least, di ba? Natapos siya na may corona. So yun, so be happy tayo of course sa kanilang lahat. But good job talaga si Philippines. Si Team Philippines, Mr. and Miss, talagang good job talaga sila. At masasabi ko, my gosh, ang galing ng Pilipinas. So dapat maging happy kayo kay Alethea at maging happy kayo syempre sa ating Mr. So yon. So sa mga nanood, maraming salamat. Pero syempre, ano nga ba ang masasabi mo? Ikaw ba, naniniwala ka ba na ang Team Philippines ay malakas more than sa Team Thailand? So ano masasabi mo kay India at saka kay Thailand na naging nganga? So yon. So guys, maraming salamat. Syempre, magbabalik na ako dito sa aking pinakamaganda na masyon. So guys, syempre hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. So comment below lang guys. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So guys, thank you. Paalam.